sabay-sabay. Nandiyan na po kayo sa amen? Exodus 25 verse 1 to verse number 9. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, that they bring me an offering of every man that giveth it willingly with his heart. Ye shall take my offering, and this is the offering which ye shall take of them: gold, silver, and brass, and blue, and purple, and scarlet, and fine linen, and goat's hair, and ram skin dyed red, and badger skin, and shittim wood, oil for the light, spices for anointing oil, and for sweet incense, onyx stones and stones to be set in the ephod and in the breastplate. And let them make me a sanctuary, that I may dwell with them. Verse number 9 altogether, read. According to all that I shewed thee, after the pattern of the tabernacle, and the pattern of all the instruments thereof, even so shall ye make it. Our great Father in heaven, we thank thee for thy word. As we have your word today, may we learn and fill our hearts this morning. May we be guided by thy Spirit. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen. Magandang umaga po mga kapatid. It's last Sunday, I believe, palagi po tayo ang atasan mag-preach sapagkat ngayon po ay nakaschedule si Pastor Bong sa lugar po ng Darangan. At last week po ay nandun po ako sa lugar ng Paete. Naririnig niyo po ba ako dyan sa likod loud and clear? Dito naman sa harap ang hindi masyado marinig kasi nasira yung speaker doon. Pero magpapatuloy po tayo. Ang iba't ibang mga grupo po o iba't ibang relihiyon sa mundo ay may sila ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay patungkol po sa true worship. Ang bawat magkakaiba-ibang relihiyon sa mundo ay may iba-iba silang pamamaraan sa kanilang pagsamba sa kanilang tinatawag ng mga Diyos. Halimbawa na lamang, ang mga Buddhist, meron silang tinatawag na meditations. Sila ay nag-o-offer ng flower, sila ay nag-o-offer ng incense, nag-o-offer sila ng mga kandila, at meron silang tinatawag na meditation kung saan nagme-meditate sila upang makaarok sila sa tinatawag na nirvana or enlightenment. Makikita natin yan dun sa Kung Fu Hustle. Yung bida doon ng Sakir, nagkaroon siya ng enlightenment, kaya niya natalo yung bundat na mataba na kalaban niya. So, nakapunta siya sa enlightenment. Sa Hindus naman, parang ganun din. Ngunit, meron din sila, iba-iba din, ano? Many Hindus, meron silang mga shrines sa kanilang mga tahanan. That's how their worship. Sa Islam naman, marami silang holidays kung saan hindi talaga sila kumakain. Sila po ay nagpa-fast, sila ay meron tinatawag ng mga pilgrimage at kung ano-ano pa. Sa atin, meron din naman tayong tinatawag na ancestral worship dito sa Pilipinas, kung saan pinag-aalayan natin o pinag-aatangan natin ng pagkain yung mga taong namayapa na, which is, ito po ay ancestral worship. When you offer something to the dead people, ancestral worship, yan po ay form ng worship na hanggang ngayon ay pinapamalas o pinapakita pa ng maraming Pilipino kahit sa panahon na to. O yung tinatawag nating atang. Para kay lolo, para kay lola, o sa mga namayapang mga mahal sa buhay. Sa Kristyanismo naman, sa Kristyanismo mga kapatid, maraming umbrella eh. Iba-iba. Kasama na tayo doon, mga Baptist. Andiyan mga Evangelicals, Pentecostals, Iglesia ni Cristo, Dating Daan, at marami pang iba. Iba't iba din yung pamamaraan ng kanilang worship sa kanilang tinatawag ng mga Diyos. Halimbawa na lamang, sa mga taong naniniwala, sa simbahan naniniwala na si Kristo ay tao lang. Sa kanila, meron silang tinatawag na kapilya, indoctrination, mass indoctrinations. Katulad natin, meron din silang pag-awit ng himno, meron din pangangaral. Ngunit merong mga orders or rules na sinusubaybayan ka ng kanilang mga kagagawa na kapag hindi mo nasunod ay pwede kang matiwalad. Kahit pagkain lamang ng dinuguan. Diba? Masarap pa naman yung dinuguan. Doon naman sa lalaking nasa telebisyon na nagsasabing siya ay patay na at pinagtatanungan siya ng mga tanong, meron din silang ibang pamamaraan. Ang kanilang pamamaraan ay kahit sino pwede magtanong, pero naniniwala ko ay ito ay scripted, at nakukuha nila ang mga tao dito. Sa ginagisnan naman nating relihiyon, meron tayong tinatawag na binyag, kumpil, kumpisal,
at yung padasal at marami pang iba. Mga sakramento. Sa Mormon Church, iba din sila. Meron silang tinatawag na indoctrination by the members at yung kanilang templo, iba din. Kapag may kinakasal, bawal, kahit photographer, bawal pumunta doon sa loob. Iba-iba ang pamamaraan. Sa mga saksi ni Jehovah, katulad natin, meron din silang door-to-door visit. Pero ang kanilang kapilya ay tawag nila ay Kingdom Hall. At meron silang tinatawag na Theocratic Music School. At ito ang pinaka-worst. Pumunta naman tayo sa talagang cult kahit sa mga mata ng unbelievers. Kasi sa ating mga mananampalataya, pag sinabi nating cults, yun yung mga taong hindi naniniwala na si Kristo Diyos, hindi naniniwala na mayroon Trinity, hindi naniniwala na ang tagapagligtas ay Kristo lang, at marami pang iba. Ang tawag natin ng cult. Pero sa mga hindi naman mananampalataya, ang tawag nila, cult ang tawag nila, katulad kay Senior Aguila, kulto ang tawag nila dyan. Sa aking pag-aaral, I come across with Jim Jones. Ang pangalan niya ay Jim Jones at meron siyang tinatawag na People's Temple. Matindi itong taong to. Ito ang pinakamalaking massacre when it comes to religious organizations. 900 members, anong ginawa niya? Pinainom niya ang kanilang mga membro ng cyanide. Makita mo dyan? Ayan, nagkabaliktad, ano? Cyanide. Kung makikita nyo, yung parang mga puti-puti na yan, mga tao yan. Tapos yung mga bata, ayaw uminom ng mga bata kasi iba yung lasa. Ang ginawa nila, pinagtuturoan nila ng cyanide. Yung cyanide, ayan po yung ginagawang chemical na hinahalo sa mga plastic. Yan po ay lason. Yan po ay nakakamatay. So dahil sa kanilang paniniwala sa taong to na si Jim Jones, sinunod nila, sabay-sabay silang uminom at namatay sila. 900 plus. That's how they worship. Mga kapatid, kung hindi po natin alam kung ano ang totoong pananambahan or what is true worship, tayo po ay madideceive ng kalaban. Naniniwala po kayo doon? Kung hindi po natin alam ang totoong Diyos at kung paano sasambahin, marahil mapupunta tayo sa isang pagkakataon o sa isang grupo o sa isang paniniwala na yun ang ating gagawin. Worship is one of the misused words in English language today. Sometimes, in evangelical word, when we say worship, it talks about music. But music is not just all about worship. In the Old Testament, mga kapatid, makikita natin sa ating binasa na ang Panginoon ay nagtayo siya ng tinatawag nating tabernacle o tabernakulo. God built through the nation of Israel to show us what worship is. Kung tayo ay may maling paniniwala patungkol kung ano ang pananambahan, ang Diyos po ay nagbigay ng tamang pattern, ng tamang pamamaraan, ng tamang term upang tayo ay sumamba sa Kanya. Makikita po natin sa ating binasa sa Exodus chapter 25, verse number 1 to verse number 9. Before the temple and the church, again, sino po ang nagpatayo ng templo? Everybody? Sino nagpatayo ng templo? Si King Solomon. Sino ang nagtayo ng church? Si King Jesus, siyempre. Pero bago ang church at bago ang temple, meron po tayo tinatawag na tabernacle. Ano po ba ang tabernacle? Matatandaan po natin, sila po ay nalipin sa Ehipto. Nung sila po ay nalipin sa Ehipto ng mga Egyptians, ginamit po ng Panginoon si Moses upang palayain ang mga tao sa pagkakalipin sa Egyptians. Sila po ay nag-cross sa Red Sea, nakatawid po sila, at pagdating sa wilderness, ang Diyos po ay nagbigay ng kautusan o yung tinatawag nating Ten Commandments sa Exodus chapter 20. At pagdating po ng chapter 25, ang Diyos po ay nag-utos kay Moses at sa mga tao na sila ay kailangan gumawa ng tinatawag nating tabernacle o tabernakulo. So bago ang templo, merong tabernakulo. At alam niyo ba, ang pattern ng temple is na tabernacle. Ano po yung mga pangalan sa tabernacle upang mas maunawaan natin? Tabernacle is God's dwelling place among His people. Pinaliwanag po ng Panginoon, upang ako ay makasama kayo, gumawa kayo ng tabernakulo. Kaya, when you say tabernacle, it is a dwelling place among the people of God or among the nation of Israel. Or tinatawag dito sa Biblia na sanctuary.
When we say sanctuary or holy, set apart, this is different from other temples sa mga Diyos-Diyosan ng mga bansang nakapaligid sa kanila. This is set apart. This is holy. This is for God. Tinawag din itong tent. When we say tent, you know, those people na tinatawag natin Bedouin in Northern Africa and in Southern Egypt, o yung mga nomads, it means NPA, no permanent address. Hanggang ngayon, meron pa rin mga nomads. Tent, bakit? Pupunta sila dito, magtatayo sila ng tent. Pupunta na naman sila dito, aalis sila, pupunta sila sa lugar, magtatayo sila ng tent. At ang tabernacle po ay ganun, temporary. Pagtapos nila dito, utusan sila ng Diyos pumunta sa isang lugar, pupunta naman sila sa ibang lugar. And also, it calls in the Bible, tabernacle of the congregation, where God met his people, and tabernacle of testimony, because it is a reminder of the law which was contained in the Ark of the Covenant. Doon sa tabernacle, meron tinatawag na Ark of the Covenant, nandun yung 2 tablets na ginawa ni Moses, sapagkat the original 2 tablets ay nabasag dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao na sinamba nila ang gintong guya, at pumunta ulit si Moses sa bundok, inukit na yung 2 tablet, and nandun yung 2 tablets ng kautasan ng Diyos sa loob ng Ark of the Covenant. The purpose of the tabernacle stood as a visual reminder upang sila ay mapalalahanan ng mga Israelita na pinagsisilbihan nila ang totoong Diyos. Ikaw ba naman, hindi ka maniniwala at that time, yung tabernacle sa bubong nun, may usok na hindi nawawala, fire na hindi nawawala, sapagkat nandun ang presensya ng Diyos. It's a visual reminder for them. Sapagkat tayo mga tao minsan, gusto natin na may mga nakikita upang tayo ay mapalalahanan. For 500 years, the tabernacle was placed for God to dwell with Israel and for Israel to worship God. And everything that is in the tabernacle pointed to the redemptive or how God rescue us. Meaning, the theme of the tabernacle, ang tema kung bakit ginawa ng Diyos ang tabernakulo, inutos sa kanila, kung bakit meron silang tabernakulo, the central theme of that is Jesus. Jesus is the central theme of the tabernacle and everything in it. The mismong tabernacle at yung mismong mga object o mga gamit na nandun sa tabernacle ay nagpo-point, or it is everything about the Lord Jesus Christ. Kaya nga pagdating ng John chapter 1 John chapter 1, kung titingnan natin yung John chapter 1, very quick, wala to sa outline ko pero naalala ko lang. 1 verse number 14, chapter 1 of John verse 14, and the word was made flesh and dwelt among us. The word dwelt among us in original Greek, it means, and he tabernacled us. Siya ay tinabernakulo, nag-dwell siya sa atin. Before, it's just the tabernacle, the tent. But when the second person of the Trinity, nagkatawang tao siya, nag-dwell siya sa atin, ang ginamit ko na salita dito ay, and he tabernacled us. O siya ay naging tabernakulo upang mag-dwell tayo sa kanyang presensya. The tabernacle as a type of Christ. Ano po bang ibig sabihin ng type of Christ? When we say a type of Christ, we are saying that a person or a things or object in the Old Testament, OT, behaves the same way or correspond. Kung ano yung ginagawa ng taong to at yung object na to or yung pangyayari nito, ay meron siyang correspond na pangyayari sa New Testament. Yun po ang ibig sabihin ng type, foreshadowing or type. Sa madaling salita, parang katulad o katulad na katulad. Ang tabernakulo ay katulad na katulad kung sino si Jesus Christ at kung ano ang kanyang gagawin. Everything about the tabernacle pointed toward Christ's sacrificial death. Kung tayo, ang Panginoon Kristo ay namatay para sa atin upang tayo ay iligtas. Now, what we're going to do this morning, ay i-explain ko po kung ano yung mga tabernacle, na-explain natin kung ano yung tabernacle at kung ano yung mga object na nandun sa tabernacle. And if you are a Bible student, you must or you should already memorize those objects. Amen? Mabuti na lang, hindi ako si Pastor Renato. Sino ang Bible student dito? Ano yung mga object? Buti na lang. Ang gagawin natin mga kapatid, pag-aaralan natin yung 3 place sa tabernacle at yung mga objects sa mga places na yon, and we will try to get ano ang makikita natin at tandaan natin corresponding to Jesus Christ, is a type of Jesus Christ.
Ano naman ito sa atin sa panahon ngayon? And because of that, makikita natin, malalaman natin what true worship is. Kung ano ang tunay na pananambahan sa Panginoon. Number 1 section in the tabernacle is the outer court. Sabihin nga natin, outer court. Parang labas lang yan ng ring. Parang sa isang gym, di ba meron talagang isang ring, tapos merong upuan ng mga audience. Sa outer court, mga kapatid, ito po ay pinaliligiran ng puting tela na nagpapakita na ang nakapaloob dito ay napakadalisay, walang dumi, mga kapatid, so to speak, pagpapakita that sin separate us from the righteous of God. So outside of the tabernacle is worldliness. Outside of tabernacle is sin. That's why meron fine linen or white fine linen or linen na nakapalibot dyan sa tabernacle at sa loob nun, yung tinatawag nating outer court. Kung makikita natin yung sa box, yung sa loob ng box, yan, outer court yan. To enter the tabernacle, hindi lahat ng tao o lahat ng Israelita ay pwede makapasok sa tabernakulo. Ang kailangan po mga kapatid ay meron silang dalang sakripisyo. Sacrifice to be offered to God. At ang unang-unang pagpasok natin sa gate ng tabernacle, ang unang-unang makikita natin is the brazen altar or ang gintong altar. Ay, hindi ginto. Tanso, brazen altar. What is brazen altar? This is the first, unang-unang makikita mo at ang pinakamalaking object na makikita natin pagpasok natin ng outer court. Ito po ay tanso. Dito po nag-aalay ang mga pare ng sakripisyo sa isang Israelitang makasalanan at ang gagawin nila dito, halimbawa, ako makasalanan, pupunta ako sa tabernakulo, meron kasalanan, meron akong dalang tupa, ang gagawin ng pare, ako na nagsakripisyo, ilalagay ko ang aking kamay sa ulunan ng aking sakripisyo na hayop, pagpapakita na yung kasalanan ko ay napupunta dun sa hayop. Because before, in order for them na mapatawad sila ng Panginoon, kailangan nila magsakripisyo para yung galit ng Panginoon hindi mapunta sa kanila, mapunta dun sa kanilang pinag-aalayan. Ang gagawin, hihiwain, tatanggalin yung dugo. Pag natanggal na yung dugo, isi-separate yung dugo, i-chop-chop ng pare at susunugin. Those were the offering, the sacrifices laid their hands, mga kapatid. The brazen altar is a picture or type of the cross. Kita nyo yung galit ng Diyos, mapupunta dun sa sakripisyo. Ang galit ng Diyos sa atin bilang isang makasalanan, sapagkat ang Diyos ay banal, kapag siya ang ating creator at tayo ay merong accountability sa Kanya, nagkasala tayo sa Kanya. Nung ang Panginoong Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, the wrath of God was poured upon the Lord Jesus Christ. Kailangan po natin itong maunawaan. Sabagat maraming mga tao ngayon na magsasabi na, kilala ko si Jesus Christ. Ibig sabihin, ligtas na ako. Pero pag tinanong mo, paano ka iniligtas ng Panginoong Kristo? Hindi masagot. Mga kapatid, nung ang Panginoong Kristo ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, kaya ang kanyang mga namatawi sa kanyang bibig, Ama, patawarin niyo sila. Ama, ilay, lama sa batyani, bakit mo ako pinabayaan? Because that time, ang Ama, yung kanyang galit napunta sa anak, si Kristo na walang kasalanan ay naging kasalanan para sa atin. Sacrificial lamb in the brazen altar. Sacrificial only last lamb, which is Jesus Christ in the cross of Calvary, and the wrath of the Father was poured upon the Lord Jesus Christ. Salvation was precious through the shedding blood of the Lord Jesus Christ. The Bible says, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kung walang pagdanak ng dugo noon at hanggang ngayon, walang kabayaran ng kasalanan. Kaya iniligtas po tayo ng Panginoon Kristo ng kanyang dugo ay dumanak dun sa krus ng Kalbaryo. Next, the brazen laver. After magsakripisyo, pumasok sa gate, andyan ang altar, and after that is the brazen laver. Kung saan, yan po ay tubig. Pagkatapos magsakripisyo, syempre madudumihan ka. Tatabo po ang mga pari at uhugasan nila ang kanilang sarili.
The brazen laver was made polished brass, parang katulad din ng brazen altar. And it pictures us coming to Christ for daily cleansing. Mga kapatid, the Bible says He is faithful. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Sino ba ang makakapaglinis sa atin? Ang Panginoong Jesucristo lang din. Dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, kahit tayo ay magkasala, laging handa ang Panginoong Diyos Ama na patawarin tayo sapagkat sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang dugo ang naglilinis. That's why our responsibility every time. The Bible doesn't say that you as a Christian, you will never sin. No. You have three enemies, the world, yourself, and Satan, who always tempt us to sin. And Apostle Paul said, yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung mga bagay na ayaw kong gawin ay nagagawa ko. But if we sin, kung tayo ay magkakasala, sapagkat sabi nga po diyan, napakasinungaling mo kapag sinasabi mo hindi ka na magkakasala. Pero kung ikaw ay magkakasala, confess your sin, imutawin natin sa Panginoon. Lilinisin tayo ng kanyang dugo. Makikita din natin yung mga kurtina na nababalot dun sa mismong tabernacle. Meron yung 4 layers. Meron 4 layers. Outer layers, skin ng mga animals. And then, ram skin na dinidip nila sa red, goat's hair, and fine linen, white fine linen. It speaks of sinless perfection of the Lord Jesus Christ. Ang Panginoon Jesucristo, mula nung ipinanganak siya, for eternity, ipinanganak siya, namatay, inibig na buhay muli, never commit any sin. Sabi ng Bible, neither found any guile in his mouth. And when we say guile, kahit pambobola, ano nang ibig sabihin nun? Because, sometimes, if we nambobola tayo, we're not telling the truth. Sometimes it is half truth, half lies. And the Bible says, kahit kaisa, walang nagawa sa bibig ng Panginoon sa Kristo, walang lumabas na kasalanan sa kanyang bibig. Kung ang Panginoon sa Kristo ay nagkasala, mga kapatid, hindi niya tayo maliligtas sa ating mga kasalanan. What is the principle? From brazen altar and a brazen laver. The principle, let's all read all together. Ready, read. True worship starts when we have a true salvation in the Lord Jesus Christ. Kahit isang truck, dalawang truck, lahat ng truck ng bulaklak o lahat ng bulaklak sa buong mundo ay ibigay mo sa altar, sa shrines. If you don't have relationship with the Lord Jesus Christ, that is nothing. Kahit lagi ka pang mag-church, kahit ikaw ay pinanganak na Baptist, kahit ang nanay tatay mo Baptist, sinapupunan ng nanay mo, ikaw ay nagsisimba na hanggang ngayon, nagsisimba ka pa rin. Kahit ano ka pa, kahit ano pang gawa mo, kung wala kang relasyon sa Panginoon sa Kristo, anumang gawin mo sa simbahan, wala yan, that is nothing because you don't have true relationship with the Lord Jesus Christ. Now, mga kapatid, maraming tao, they were deceived by themselves because they trust their heart. I know in my heart, I'm saved. But the Bible says that heart is very wicked. Not just to know the Lord Jesus Christ cognitively or just in your mind or sa isip mo lang or yung meron ka pang payak-iyak. The question is your volition, your decision. What is Jesus Christ to you? Do you really trust? Do you really place your faith upon the Lord Jesus Christ? Do you really admit to yourself that you are a sinner, you cannot save yourself, and you need the Lord Jesus Christ in your life in order for you to be saved? That is the gospel. Because the Savior was died, buried, and resurrected. Mga kapatid, kung si Jesus Christ ay hindi totoo, lahat ng mga sinabi niya hindi nangyari. Meron ka bang tao na makilala na, Brad, ganito ako mamamatay, masisemple lang ako sa motor. Tapos, pagdating ng ikatlong araw, pag narinig ko, patay na ako, di ba? Pag narinig ko sa ikatlong araw na ibebenta yung motor ko, babangon akong ulit. Maniwala ka sa akin, ako ang Diyos. Pag nangyari yun, hindi ka ba maniniwala? Si Jesus Christ, hindi niya lang pinredict kung kailan siya mamamatay, kung paano siya mamatay, pinredict niya kung kailan siya mabubuhay muli. Kung merong taong gano'n na nabuhay sa mundo, nagkatotoo lahat ng sinabi niya, bakit hindi pa tayo maniniwala? I really pray to God, Lord, those students
Di ba, nagtuturo ako. Nagpapasa ako ng project as I'm telling you this morning. These students, napakatalino nila, but they don't believe you. They don't believe the Creator. I pity them. I pray for their souls. Lord, mahabag ka sa kanila. Mga kapatid, hindi ka pa rin ba convinced? Tanungin natin ang sarili natin. Totoo ba tayong ligtas? Sapagkat lahat ng pagsisimba mo, lahat ng tithes and offering mo, lahat ng pag-awit mo ay walang kwenta. Hindi ang totoong worship kung wala sa atin ang Panginoong Kristo. Maraming nagsasabi na sila ay totoo, pero pag nakarinig ng gantong aral, napunta na sa iglesia, napunta na sa dating daan, napunta na sa mga simbahan na hindi totoo. Sabi ng Biblia, umalis sila sa atin sapagkat hindi sila nabibilang sa atin. Next place is the holy place. Ano po yung una? The outer court. Now, papasok na po tayo doon sa may parang talagang bahay sa tabernacle. Kasi yung outer court part ng tabernacle, papasok na tayo, may pintuan din yan. Ang nakakapasok lang sa holy place, hindi basta Hudyo. Dapat pare, dapat Levita. Pasok na. The outer court speaks of salvation. We need to be saved. And the holy place, which is nasa loob na ng tabernakulo, speaks of fellowship. The structure itself was made from 48 wooden boards overlaid with gold. And the veil, makikita natin mga kapatid, wala akong laser dito, pero yung laser ko, pag tinapat ko, hindi din ako kuha. Pero makikita natin, di ba, may dalawang box? Diba? Tapat mo nga, sister, dyan yung mouse. Di ba, may pagkakahati? O, yun o. Ayan, yung pagkakahati. Yung blue na hati, ang tawag po natin dyan, veil. Mamaya pag-uusapan natin yan. Sa tabernakulo, nahahati siya sa dalawa. Holy place at holy of holiest. Ang naghahati sa kanila ay yung veil or yung kurtina o yung tabing. Unang makikita natin dito, pagtingin natin sa kaliwa, makikita natin, syempre madilim dyan eh. Ang una mo makikita yung ilaw. Yung candlestick. Yung candlestick, ang tawag din, golden lampstand o tinatawag natin candlestick o tinatawag natin menorah. Menorah, hindi minura. Menorah, iba yun. Ito po ay nagpapasindi ng oil and it pictures Christ as the light of the world. Now, save ka na. Pero namumuhay ka pa rin sa kadiliman. Kasi, hindi mo hinahawakan yung ilaw, which is the Lord Jesus Christ. Kaya wala tayong fellowship sa Panginoon, lumalayo ka sa ilaw eh. Ang Panginoon Kristo. Mga kapatid, pag tayo lumalapit tayo sa liwanag, makikita natin kung ano yung mali. Kaya pag maglaba ka, patayin mo yung ilaw para di mo makita yung dumi dito. Kasi madilim eh. Advice sa akin yun ni Kuya Jun. Hanggang ngayon, kaya sa gabi ako naglalaba eh. Hindi mo makita yung dumi. Ang ilaw, pag walang ilaw, makikita mo, hindi mo makikita kung anong mali. Pero bakit ikaw ang nakikita mo yung mali ng ibang tao? Hindi mo nakikita yung mali mo. Kasi nakikita mo, sila, lumalapit sila kay Jesus Christ. Nakikita mo yung mali nila. O, simba-simba. Ganito naman ugali. Hindi ibig sabihin nagsisimba ka, diba? Church girl, pero chismoso. Diba? Chismosa. Hindi ibig sabihin nagsisimba tayo, wala na tayong kasalanan magagawa. Eh bakit tayo, hindi natin makita yung sarili natin? Kasi hindi natin nilalapit yung sarili natin sa ilaw. Mga kapatid, in order for us to have a sweet fellowship with the Lord, makita mo yung pagkakamali mo and confess it and God wash us. In Jewish tradition, it says that is tall as man. Parang ang liit lang niya, no? Pero kung ikaw ay, sino ba dito 5'6" ang height? 5'6" ang height. Wala. O, hindi ko ay pwedeng utangan. Joke yun, ano? Mataas siya. Siguro, ang Hudyo, kung ang mga Hudyo ay 5'5" lang, 5'6". Ako, 5'6", 5'5" ako eh. Mga ganito lang din. Mataas. Pure gold, mga kapatid. And had a central branch. 7 po yan. Merong central branch. Tapos, 3 sa kabila. Next, sa kanan, makita mo yung liwanag, meron ka naman makikita ang lamesa. At makikita mo dyan yung table of shewbread. It is a small wooden table overlaid with pure gold. And it pictures the deity and the
human nature of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, kung si Kristo hindi naging nagkatawang tao, hindi siya mapapako, no shedding of blood, no salvation. Mga kapatid, kung si Kristo ay tao lang, hindi niya tayo liligtas. Hindi niya tayo maliligtas kasi tao lang din pala siya katulad natin. Ang Panginoon sa Kristo, God-man. Diyos na nagkatawang tao. Diyos tao. 12 loaves were placed on the table. May 12 tinapay na nagpapakita ng 12 tribes of Israel. At the table of shewbread represent Christ as the bread of life. He is the one who nourishes us, give us strength to sustain life. Mga kapatid, kung bakit tayo malnourished? Kasi hindi tayo nag-feast sa Panginoong Kristo. Hindi tayo nagbabasa ng Bible. Kung bakit tayo palaging nanghihina sa ating spiritual life? Kasi hindi ka kumakain ng tinapay. Sino ang tinapay ng buhay? Si Yesu Kristo po. Siya ang magsusustain sa atin. Kaya nga pag nafe-feel natin, parang paulit-ulit na lang yung nangyayari. Papasok ka ng alas 5, uuwi ka ng alas 9, nakakapagod talaga. Amen? Tapos pag uwi mo, wala pang pagkain. Diba? Inubusan ka pa ng kapatid mo. Tapos yung sahod mo, dumadaplis lang. Buti nga, dumadaplis pa eh. Diba? Tapos pag tinignan mo yung spiritual life mo, bagsak talaga. Mga kapatid, nagugutom ka, kumain ka. Amen? Ang pagkain ng ating kaluluwa, ng ating spirito, si Jesus. Mabubusog tayo. Pag tayo, nananangan tayo kay Jesus Christ, mag-iiba yung tingin natin sa mundo eh. Pag wala, ligtas ka, pero ayaw mo makipag-fellowship sa Panginoon, nilalayo mo yung sarili mo sa Diyos, sa simbahan. Ang palagi mong iniisip, paano magkaroon ng maraming pera? Paano maging katulad ni Elon Musk? Paano sumikat? Paano ganyan? Paano ganyan? Pero mga kapatid, pag si Kristo, lumalapit ka sa Panginoon, mag-iiba yung paningin natin sa mundo. Paano ko masishare yung kagandahang loob ni Jesus Christ sa mga taong to? May iba. Pag ikaw may nakagit-gitan ka, magmumura ka, diba? Huwag niyo sabihin, Kristiyano na kayo, pag nagmumura kayo, pag nagdadrive ka, ginigit kayo, hindi ka mapapamura. Pero hindi natutuloy, Kuya Tiris. Kasi binago na eh. Pero kung ikaw matagal ka ng backslider, tutuloy talaga yun eh. So sabihin mo sa sarili mo, napakasama ako na talaga. Hindi na ako mag-church. Pag nakita mo, ay, pinag-pray ko pala yan kanina. Ginigit-git ka eh. Pinag-pray mo kanina, di ba? Lord, yung mga makasabay ko, makasalubong, ingatan nyo din po sila. Pag bigla kang kinat, isipin mo, pinag-pray ko yan kanina. Wala eh. Kaya tayo mga kapatid, sana wag tayo maging viral na nakikipag-road rage ka. Diba? Amen, Kuya Jan? Mamaya na lang, isang Baptist. Yung iba pa naman, pag nalaman na Kristiyano, isang Kristiyano, nakipagsuntukan. Tapos yung pinagsuntukan niya, Kristiyano din pala. Yan na lang. Hayaan na lang natin. Sa mga nagdadrive po. Next is the altar of incense. Dito naman sila nagsusunog ng mga insenso. Yung insenso mabango. Inutos siya ng Diyos, dapat mabango. Ano po ang pagkakaiba ng altar, brazen altar at altar of incense? Madami. Yung brazen altar nasa labas. Altar of incense nasa loob. Malaki yung nasa labas, maliit yung nasa loob. Tanso yung nasa labas, gold yung nasa loob. Pang-sakripisyo yung nasa labas, yung sa loob, pampabango, sinusunog para maging mabango yung loob. The altar of incense, siya po ay nasa harapan ng veil. Kung ito yung kurtina, andito siya, nakatat, when you say tat, nakabuhol siya sa veil. And it represents, the priest burn incense every morning and evening, represents our worship, our prayer to the Lord. The Bible says in Psalms 141 verse 2, let my prayer be set forth before thee as incense and the lifting up of my hands as evening sacrifices. And it also represents the prayer of Lord Jesus Christ to us, for us. He says in John 17 verse number 20, neither prayer are for this alone, but for them also which shall believe on me through their word. So, ang prayers natin walang kwenta kung wala ang Panginoon. Next,
Last but not the least in the holy place is the veil. Kortina, yung tabing. Katulad ng nasabi natin kanina, ito po yung naghihiwalay sa dakong banal at saka sa pinakadakong banal. Bago makapasok, kailangan mong dumaan doon. At sabi nila, ang templo na pinagawa ni Solomon, kahit itali mo yung dalawang kabayo doon, hindi mabubuwag mula sa taas yung veil. Ganun siya napakatibay sa templo. Kasi ang pattern ng veil ng templo ay yung pattern ng tabernacle. So pwede natin sabihin parang ganun din. Wala kang makikitang aninag mula sa dakong banal, hindi mo makikita kung ano yung nasa pinakadakong banal. But you know what? Nung ang Panginoon sa Kristo ay namatay dun sa krus ng Kalbaryo, 3 o'clock, around that time, ano nangyari po sa tabing ng templo? Napunit po. Hindi mula sa baba, pataas, hindi po. Sabi ng Bible, mula sa taas, papunta sa baba. Diyos ang gumawa. The third veil illustrated Jesus' body is broken for us, opening the way for us to come to God. Hindi pwede makapasok sa pinakadakong banal. Pero nung ang Panginoong Kristo naman tayo dun sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, nahati ang banal, na ang tabing, nawala na. Kaya nga naniniwala tayo na ang priestly office na hinto na. Amen? Ang trabaho ng priest ay magsakripisyo. Tsaka ang trabaho ng priest, nag-aasawa. Para meron silang susunod na priest. Pero bakit ang mga priest na alam natin ngayon, wala silang asawa? There are a lot of reasons for that. But we will not talk about that because we are on the video. Mga kapatid, the Bible says in Hebrews 10:19-20, having therefore brethren boldness to enter into the holiness by the blood of Jesus, by a new living way, which we considered to the veil that is to his flesh. Pwede na tayong pumunta sa pinakadakong banal, which is the presence of God. And this is the principle. Hindi pa tayo nakakapasok sa Holy of Holies, ha? Hindi, may tabing. Let us read the principle. Ready, read. So you are saved, magsisimula na ang true worship. But a lot of Christians, they don't worshiping the Lord. They don't worship the Lord, that saved them. But what is true worship? We will obtain it. We are already forgiven. We receive cleansing, and we receive the light. Kapag ikaw, ang worship, hindi lang yung kumakanta ka ng worship song. If you're reading your Bible every day, that is worship. If you're reading and praying, sinabi ni Jesus Christ, yung mga masasamang tao, alam nila magbigay sa mga anak nila, hindi nila bibigyan ng ahas kung nangingi ng tinapay. Ano pa kaya ang Diyos na tatay natin sa langit? Pe-pray ka ngayon, Lord, pasensya na po, hindi po ako nagpe-pray. That is worship. Feasting on the light of the Lord Jesus Christ, reading His Word, that is worship. Kaya nga meron tayong tinatawag na public worship service. Dito natin nakikita, mga sama-sama tayong nag-worship sa Panginoon. Pero in your Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, are you worshiping the Lord? Do you take time to read the Word? 1 chapter a day, 3 chapters a day, praying? And when you say praying, meron kang quiet time, pero ang prayer mo hindi dapat matatapos sa amen. When you say prayer, your communication to the Lord. Every time na galit ka, every time na nasasaktan ka, every time na nagse-self-pity ka, talk to the Lord. Lord, ito na naman yung problema ko. That is worshiping the Lord. Diba makikita ng Panginoon, itong anak ko ito, nakadepende talaga sa akin eh. Last but not the least, the Holy of Holies. It speaks of the real place of worship. The Holy of Holies is a representation of heaven itself, God's dwelling place, which we are now have access to Christ. Imaginin mo, ikaw na abang, lubhang, makasalanan, nakakapasok sa langit. Ano?
Napakasama mo, pero makakapunta ka sa langit. Kaya pagdating ng araw, pag nandun na tayo sa langit, meron ka daw 3 bagay na ikakagulat mo. Unang bagay na ikakagulat mo, yung mga ine-expect mong nandoon, wala doon. Kung parang si ganito, napakabanal nun ah. Pangalawa, yung mga hindi mo ine-expect na nandun. Bira, ganito yan. Pangatlo, ikakagulat mo, bakit ka nandun? Diba? At sasabihin mo, it's only by the grace, it's only by the cross, it's only by the finished work of the Lord Jesus Christ. Yung mga nasa impyerno, hindi na pwedeng sabihin sa Diyos, Lord, ikaw ang may dahilan kung bakit ako napunta sa impyerno. Pero ikaw na nasa langit, hindi mo rin pwedeng sabihin, ako ang dahilan kung bakit ako nandito sa langit. Diyos ang dahilan. The high priest could only enter into the Holy of Holies once a year. And in the lay of their garments, sa kanilang laylayan ng kanilang mga damit, ay mayroong mga bells. Kung hindi sila karapat-dapat, mamamatay sila. Kaya yung next high priest nakahanda na sa line of Aaron. One day of the atonement, sa day of atonement, papasok ang priest, i-sprinkle niya sa mercy seat, which is pag-aaralan natin mamaya, yung dugo ng sacrificial spotless lamb, pagpapakita na dadating, foreshadowing, it is a type of Christ na sa dugo maliligtas. Unang pagpasok mo sa veil, ang unang makikita mo is the Ark of the Covenant. Malalim yung pagkakatranslate sa Tagalog eh. Ano ba yung Tagalog? Ark of the Covenant? Kaban ng tipan. Kaban ng tipan. O kahon ng tipan, para mas manok. Kahon ng pakikipagkasunduan. Ganyan ang itsura niya. Ito po ay small rectangular box. Gold. Meron po siyang 2 pole para dun siya hawakan kasi bawal siyang hawakan eh. Sa loob po niyan, andyan po yung 10 Commandments. Andyan po yung tungkod na namukadkad ni Aaron at a pot of manna. The principle is the ark pictures God's presence and God's character as manifested in Jesus Christ. Makikita natin, it was yung presensya ng Diyos naroroon. Makikita mo yan, usok, no? Yung Shekinah glory ng Panginoon. Kaya nung Shekinah glory, nawala yan eh. Nung talagang tinalikdan nila si Yahweh. At yung patungan ng mercy seat, ng Ark of the Covenant, yung takip is what we call mercy seat. Pwede natin sabihin, mercy seat. O sige, anong Tagalog ng mercy seat, Brother JC? Upuan ng ano, hindi naman upuan yan eh. Basta may Tagalog yan eh. Medyo malalim din. Habag ng something. It speaks only for the hope for the sinners, the mercy of God. The mercy seat is the throne of the tabernacle where God manifests. He really manifests Himself. The presence of the Lord was there in the mercy seat. On the top. And the cherubim, nakatabing sila dahil sa kalwalhatian ng Panginoon. God, in His holiness, cannot look upon sin. But the broken law was covered by the blood sprinkled on the mercy seat. Nakita nyo, yung law ng Panginoon, na doon sa loob, na hindi natin kayang sundin, kinubera ng habag ng Diyos na may dugo, na nagpapakita na hindi talaga natin kayang iligtas. Hindi niya kayang makita ang kasalanan. Kaya nga mga kapatid, nung sinabi ng Diyos, ilay lamang sa Batsyani, tumalikod ang ama sa anak, sapagkat naging kasalanan siya para sa atin. But you and me was covered, not just covered, the New Testament says, in Titus, we're washed by the blood. Our sin was washed by the blood of the Lord Jesus Christ. Kaya nga ikaw, pag nagkakasala tayo, mararamdaman mo nagda-doubt ka. Pambira, tagal ko nang di nagsimba. Pambira, lagi akong late. Amen? O nasaktan na naman kayo, tapos di na naman kayo magsisimba. Tapos ako na naman ang dadahilan nyo. Na-open kayo sa akin. Ano nang ipipreach ko?
Hindi ka nagbabasa ng Bible. Pambira, tagal ko nang di nagpe-pray. Kahit sa pagkain, hindi ka nagpe-pray. Baka hindi na ako saved. Doubt ka. Mga kapatid, itong sasabihin ko po sa inyo. You may doubt. Sapagkat yung assurance mo in your emotions nagpa-fluctuate. Tama ba? Fluctuate. But remember, meron tinatawag na objective blessing saka subjective blessing. Yung subjective blessing, nababago-bago. Yung joy, yung peace, talagang, pag nasa Panginoon ka, sarap mag-church. Saturday pa rin ng gabi, prepare mo na yung susuotin. Prepare na yung tithes and offering mo. Excited ka magsimba. Pero nawawala-wala yung excitement na yun. That is subjective blessing. Pero remember, if ever na magda-doubt ka dahil sa tagal mo nang hindi nagsimba, ang kaligtasan mo hindi naka-based sa'yo. Merong tinatawag na objective blessing, which is positionally, tinitignan ka ng Panginoon as if you never sin. You are justified. Wala kang ginawang kasalanan. Past, present, and your future, binayaran ng Panginoon yung kasalanan mo. How amazing it is, mga kapatid. And you're still looking for the world, looking for, alam mo yun, naghahanap ka ng kaligayahan sa mundo, pero ang tunay na kaligayahan palaging nasa Panginoon. Every time na magkakasala ka, si Lord laging nandyan sa'yo. Huwag mo lang iisipin, Lord, baka hindi mo na ako mahal. Lagi kang mahal ni Lord. Kahit yung pagpapalo sa'yo ni Lord, pagpapakita niya ng pagmamahal sa'yo. Mga kapatid, I want to encourage you this morning that you are saved because of the Lord Jesus Christ. Third principle, let's read it all together. Ready? Read. That is true worship. You are in the presence of God. No matter where you are. Yes, this is our church building. This is our chapel. We worship God corporately. But no matter where you are, if you are saved, the Holy Spirit dwells in you, seals you. You can worship God anytime, every time, anywhere. You worship Him by acknowledging who He is. Siya ay banal na Diyos. Alam nyo, pag mas lalo tayong pag-aralan natin kung sino ang Diyos, mas lalo kang matatakot magkasala. Imagine, listen to these words. Kapag nagkakasala ka na mag-isa lang, pag gumagawa ka ng when you sin in secret, your audience is only God. God is your only audience. Pag nakita mo si Lord omnipresent, sa lahat ng dako nandun sa, matatakot kang gumawa ng kasalanan mag-isa. Pambihira, gagawa ko ng account. Sisiraan ko to si Brother Jomar. Pambihira, tong classmate ko, nilaglag ako sa pop ko. Iyahak ko to. God is your audience. Kapag nakita mo kung paano ka banal ng Diyos, magigrieve ka sa kasalanan. Ano mo? Sino, sa mga babae, para lang alam ko, sino takot sa ipis? Taas kamay, takot kayo sa ipis? Sino dyan, di ka takot sa ipis? Ba, matindi. Mamaya ka sa akin. Shaira, takot ka sa ipis? Ay, hindi, matindi. Ikaw, Jillian? Worst enemy yan ng asawa ko, ipis. Tignan niyo yung reaction. Yung reaction ng babae, sino yung takot? Ikaw, si Sarah na lang, halimbawa, si Sarah, pag nakakita yan ng butike, talagang diring-diri, nanginginig. Yak! Alam mo ang kasalanan sa Diyos? Parang ipis sa babae. Yak! Knowing those truths, mga kapatid, but still, you are a sinner and God still loving you. Yung ayaw ng Diyos nasa iyo, pero mahal ka pa rin niya. That is mystery. Ganun kalalim, kalawak ang pagmamahal ng Diyos sa atin. He is holy, His grace, hindi tayo karapat-dapat, His mercy, and His love.
And that should pursue you to live a holy life for Him. What is holy life? When you worship the Lord, know Him, acknowledge Him, you will know. Now, the question is, are you really worshiping the Lord? Are you really saved? Say amen. If you're saved, I encourage you, lumapit ka sa Panginoon. The Bible says, and the things, our hymn says, and the things of this world shall grow, magdidim siya. And the thing of world will grow strangely dim. Strangely, hindi mo alam. Bakit ayaw mo ng ganito? Ayaw mo ng ganyan, ayaw mo ng ganito. Gusto mo na lang ganito. Strangely dim. Magdidilim yung kamunduhan. Akapin mo si Kristo. Nangihina ka? I encourage you to read the Bible daily. Daily, Brother Yomong? Yes, daily. Just one chapter. Kung nakakapagbasa ka ng manga, nakakapagbasa ka sa Facebook, nakakapagbasa ka sa Wattpad, ang Biblia nasa cellphone, binigyan ka na ni pastor, binigyan ka na ng church, nasa iPad mo pa. One chapter a day. Simulan mo sa one chapter a day. Book of John and Romans. After that, Matthew, Mark, Luke, John. And then go to the epistles. I encourage you to read the Word of God. And as long as you approach to the Lord, lumapit ka sa Kanya, alamin mo yung Kanyang salita, sasabihin mo sa sarili mo, Lord, I want to serve you. Kahit 10,000, 10 million lives, hindi po sapat para paglingkuran ng Panginoon. Kulang ang lifespan. 70, 80 years lang tayo mabuhay, mga kapatid. Gawin po na po natin, i-worship na po natin ang Panginoon sa katotohanan. Jesus said, God is a spirit, and they must worship Him in spirit and in truth. Let's all stand up. Excuse me. Our Father, great God in heaven, we are so grateful this time. Thank you po sa inyo pong word from Exodus chapter 25 to chapter 40. A lot of details, Lord, but the central theme of the tabernacle and the objects in it is the Lord Jesus Christ. True worship. Panginoon Ama, kung meron man po sa aming kalagitnaan na hindi po tunay nakakilala sa inyo, na meron pa siyang fear of death, na meron pa siyang takot kung saan siya mapunta pag namatay siya, hindi pa siya sure sa kanyang kaligtasan, hipuin niyo po ang kanyang puso, buksan niyo po ang kanyang mga mata. Nawa po makita niya ang Panginoon Kristo, ang tagapagligtas. Siya ay namatay, inilibing at nabuhay muli upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. Lord, sa amin pong mga nakakasigurado, sa amin pong mga naniwala sa inyo, sometimes, Lord, we love the world. Strange ang mga holy things for you. Mga bagay about you, Lord. Father, tulungan niyo po kami lumapit sa liwanag, lumapit sa Panginoon sa Kristo, which is the bread of life. And true worship is in your presence. Thank you for the Holy Spirit, who is always enabling us to worship you in your awesomeness. You are a great God. You are a holy God, merciful, graceful, and loving God. Thank you for loving us in spite of our sin. Thank you for sending the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, as we continue to pray, sa mga bisita, sa mga kaibigan na narito, or matagal ka ng Christian, pero may doubt ka pa din, this day is the day of salvation. You ask the Lord, Jesus, I don't deserve you. I'm a sinner. I want you to be my Savior in my life because the only true Savior in this world na magkaroon ako ng true worship. Tell that to the Lord. Brother and sister in Christ, I want you to come, go to the altar, and kneel. Ask for forgiveness, renew your commitment, and tell the Lord, Lord, I'm sorry. I love the world. I'm not loving you. But please, thank you for this message. True worship. I want to have a true worship in my life. You kneel to the Lord, and let's have
a silence of prayer in a minute. Father God in heaven, thank you for this time. Once again, we ask for your blessing upon thy people. Continue to bless our pastor, Pastor Bong Alcala, together with his family. Guide them and continue to bless them. And also, sa lahat po ng mga kapastoran namin, lahat ng mga kapananampalataya. And in this local church, Pilgrim Baptist Church, may we continue to grow together sa inyo pong salita, sa inyo pong biyaya. At Panginoon, amin pong panalangin mula po sa mga batang nag-aaral, sila po ay pagkatalinuhan nyo at ma-excel sa pag-aaral. Mga naghahanap ng trabaho, mga nagtatrabaho, mga young professionals, ma-promote po sila, magkaroon po sila ng enjoyment sa kanilang pagtatrabaho at palakasin niyo po sila sa araw-araw na palaging pagbabiyahe. Sa mga nagbi-business po, mga kapatiran namin, patuloy niyo pong i-bless, maraming customer na dumating sa kanila. Sa lahat po ng mga nanay, tatay na palaging nag-aasikaso sa araw-araw sa pagpasok, i-bless niyo sila, Panginoon. Sa lahat po ng mga driver, mga nagmumotor, mga manubela na kanilang hanawakan, ingatan gabayan niyo po sila, ilayo sa anumang kapamaan ng disgrasya. And once again, Father, bless us. Kami po ay naghihintay sa pagbabalik na iyong anak na matagpuan niyo po kaming tapat at naglilingkod sa inyo hanggang lang sa pagbalik ng Panginoon Kristo. And all things you ask, the most precious name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. And now,